Ma'am, ano lang po, since medyo baka matagalan pa po ano kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan ito? At meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang Sinasabi. ginagawa at sinasabi. Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa atin sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po na-verify, let's say po, tayo nagsasalita dito, at sandamakmak na po ang kumakalaban at nagpapakita at nagba-viral na mali. Mapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact check. So kung kakayanin po ng ibang mga pribadong ahensya or korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking, ganun din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po nating maayos po yan at isagawa na maayos. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Thank you po. Thank you. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. May mga lugar po sa bansa na nakararanas ng mataas na heat index gaya ng Palawan, Nueva Ecija at ibang parte ng Quezon City. Nagsuspend na din po ng klase yung ilang area sa Kamanava dahil po sa inaasahang mataas na heat index. Pwede pong malaman kung may mga preparasyon, action or contingency plans po ang pamahalaan dito. Opo, nagpalabas na rin po ng pahayag ang DOH patungkol po dito. At yun nga po, nagpapaalala ang DOH laban sa mga sakit na may kaugnayan po sa init na nagiging laganap na po sa matinding temperatura. So as of now po, i-calculate pa rin po namin yung iba pa po na mga action plans patungkol dito. Pero nauna na po ang DOH na magpalabas po ng kanilang mensahe patungkol dito. Tina Maralit, Manila Times. Good morning, ma'am. Ma'am, Major General Nelson Morales has reportedly been reassigned to head the Philippine Air Force's Air Education Training and Doctrine Command. Is this confirmed and may napili na po bang kapalit si Pangulo bilang bagong hepe po ng Presidential Security Command? Nung nakita ko na ito ay maaaring maging issue today, tinanong ko po, wala pa po talaga sa amin na ibibigay kung ano man po ang direktiba o order patungkol po dito. Kapag ka po, meron na po, pangako ko po na ilalabas po agad namin kung ano man po yung pinaka-latest na balita patungkol po dito or any order or memorandum. Okay, ma'am, another question po. PNP Chief General Romel Marbil was reportedly summoned by the President this morning to talk about the crime incidents in the country, particularly kidnapping. Totoo po ba ito at kung may mga detalye po nung naging pag-uusap? As of now, hindi ko pa rin po nakakausap ang Pangulo kung sila'y nagkausap. Alamin ko pa po kasi medyo maaga pa rin po ngayon. So wala po akong latest pero most probably by as day progresses, baka po meron na po tayong balita patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, balikan ko yung heat index. Considering na kasi simula pa lang po nung taon, Marso pa lang, ano yung nakikita ng Malacanang na potential na epekto nito sa ating ekonomiya?
Okay, kahit po hindi pa po namin napag-uusapan dahil sabi nga niyo po, ngayon lang po talaga nag-i-start. Pero syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Kung ito po ay makakaapekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Pero meron na bang assessment kung gaano kaseryoso yung magiging epekto dito sa ating goals, sa targets? Opo, wala pa po wala pa po kaming report kung gaano ito makakaapekto sa atin mula sa Pag-asa. Pero yun na nga po, extreme caution po ang sabi ng Pag-asa na dapat nating gawin. So siguro po after this, kapag ka po nagkaroon po kami ng meeting, kung ano po ang gagawin ng Pag-asa, DOH at ibang ahensya, ibabalita po agad namin sa inyo. Daryl Esguerra, GNA. Good morning, ma'am. Ma'am, may we just get Malacanang sa reaction because there are claims or narratives being peddled on Chinese social media apps saying that Palawan is historically part of China. Okay, pag ganyan po tayo mga issue, mas mabuti po na alamin natin ito sa DND at saka sa DFA at para po mas kumpleto po ang aking masasagot sa inyo. Christian Yesores, Radyo 630. Follow-up lang po sa question ni Daryl. Pero ano po kayang posisyon ng palasyo dito sa parang panibagong claim na naman po ng China sa ating territory despite na meron ng decision yung International Court of Arbitration na nagsasabi nga po sa mga na kumikilala po sa ating mga teritoryo sa bansa? Okay. Ang naging decision po ng International Court of Arbitration ay napakahalaga po. Napakahalaga. Hindi po ito pwedeng itapon lang sa basurahan. Ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo at sa ating maritime rights. Katulad po na nabanggit nung nakaraan po ng ating Pangulo. Kung ano man po ang kanyang demands sa China patungkol sa Typhoon missiles, ganun pa rin po ang ating stance. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may reaction po ba ang si Pangulo or ang Malacanang dun sa ulat na di umano yung mga Chinese spies ay may donasyon sa PNP? Okay, as of now, pag-aaralan po natin yan. Kung ito man po ay naging donasyon, in good faith, kailangan po talaga natin malaman dahil hindi naman po masama ang tumanggap ng donasyon. Okay, sa panahon po ng pandemya, nabalitaan po din natin na marami po natanggap na ambulance, na mga sasakyan, tama ba? Ambulansya, especially Davao City. Parang marami na ibigay ang China sa Davao City sa panahon po ni Mayor Sara at the time. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap ng mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit. Kung hindi man nila alam na nagagamit sila. At may allegation din, ma'am, na yung mga Chinese daw na gumagawa ng illegal sa bansa, may mga padrino na o mga kumpare sa top brass ng PNP or Intel Group. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talaga po kapag ganyan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po ito dapat palampasin. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, I understand you mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest upon assumption to office. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And that. does the Secretary have a statement on, of course, allegations? No, not allegations, but those who are pointing out that there is clear conflict of interest in this situation. Yes, kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint as secretary ng PCO, so wala naman po tayo nakikitang mali doon dahil kailangan din naman po niyang kumita. So, ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest
kung ang interest po ay may conflict. So, kailangan po talaga mag-divest. In a chance interview this morning, binanggit din ni Secretary Ruiz na may binabanggit po siyang leakages dito sa Presidential Communications Office. What can you tell us about these leakages, intrigues, and how does he intend to get to the bottom of this and respond to it? Okay, hindi ko po yata nadinig. Sa inyo po sinabi yun. Kanina po. Sa inyo? Okay. Siguro po siya na po yung mas maganda sumagot niyan. Hindi ko po nadinig at hindi ko po alam kung ano yung ibig niya sabihin. Alexis Rivero, Philippine Star. So for the record, Yusek, do you know the status of the supposed deals involving the company of the secretary in government contracts? Wala po akong particular na alam. Especially kung ito naman ay nagawa bago siya na appoint. Eden Santos, Net25. Balik lang po ako dun sa heat index sa USEC. Kasi po alam naman natin na sa nakalipas na mga taon ay matindi po ang naging epekto ng tag-init, yung El Nino sa ating mga magsasaka, even sa mga mangingisda po. Ano po yung mga hakbangin o plano ng ating pamahalaan habang hindi pa ganun katindi ang epekto nitong tag-init sa sektor po ng agrikultura? Ma'am, as of now talaga po ay hindi pa po kami nakakapag-usap patungkol dyan. Pero kung ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po, kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano man ang magiging problema sa mga susunod ng araw ng itong napakatinding init na nararamdaman natin. So far po wala pa talagang plano, program ang ating Nag-i-start administrasyon. Opo, mag-i-start pa lang po kami kasi magkakaroon po kami ng meeting para po mas detalye. Most probably po, hindi pa lang po na ibababa sa amin kung ano po yung action plans ng DA, SWD, DepEd. Dahil nga kababalita pa lang po nito. So most probably nag-uusap na po sila at titignan ko po ang pinaka-status nito mamaya po pagkatapos ng press briefing natin. Okay, thank you po. Heidi Sambang, FEBC. Good morning po, Yusek. Kasunod lang po nung kaka-implement lang na increase po sa toll fee sa NLEX po, meron pong pangamba na mag-domino effect po ito sa mga presyo po ng mga produktong iniluluwas, lalong-lalo na po sa mga agricultural products. At ito po ay makakaapekto po sa ating mga mamimili. Meron po bang mga naiisip ng intervention po ang ating pamahalaan? Kapag ka po talaga nagtataas ang isang factor sa pagde-deliver or manufacture ng mga items, hindi po talaga maiiwasan na meron tong epekto sa produkto. Pero katulad po ng ginagawa natin, pati po ng DTI, at i-check po natin yung presyo at kung magtataas man po ay dapat lamang reasonable. Pero pag-aaralan pa po yan at para po hindi masyadong makabigat sa taong bayan kung meron man, magkakaroon man po ng increase. Pero isa rin pong pinupunto ng grupo po ng mga truck owners and organizations na bakit daw po nag-i-increase hindi pa po sila satisfied sa service po sa NLEX. Okay. Titignan ko po kung bakit nagkaganon at be-verify ko rin po kung ano yung kanilang mga hinaing.